Okay, pwede tayong tumayo lahat. Basahin lang natin na isang talata, Acts chapter 2, verse 41. Acts chapter 2, verse 41. Siguro may mga time na i-break natin yung ng para tag dito, hindi naman kayo palaging nasa isipan yung discipleship. But I pray na nagiging blessing po yung discipleship lesson kasi sa iba rin, sa ibang church, nung nalaman nila na may discipleship lesson tayo, tinatanong nila ako, Pastor, kailan nyo ba ginagawa yun? No, para makinig din sila. Okay? Acts chapter 2 verse 41. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Go. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Verse 42, basahin lang natin if you have your Bible. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowships and in breaking of bread and in prayers. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami sa inyong biyaya at awa, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, as we study a simple lesson, but very important lesson because this is the first step of obedience namin, Panginoon, sa inyo. At dalahin ko po na ang bawat mananampalataya makita ang kahalagahan ng pagsunod sa tawag ng bautismo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa na makikinig. Bigyan niyo rin po ako ng wisdom as I share your word. At kayo pong Panginoon, ng maitaas pong muli sa aming kalagitnaan. Ito na po aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So nasa lesson 8 na po tayo. Now, if you want to complete lesson 1 to 5 at magkaroon kayo ng certificate, okay, i-ask nyo lang si Brother Marlon, no? At bibigyan kayo ng lesson na blank, tapos pwede nyo pong tignan. Siguro may time, Brad, natin, no? Ano yung YouTube natin? Di ba meron din tayo sa YouTube? Okay? La Loma Baptist Church, no? Ihanapin nyo lang po yung La Loma Baptist Church sa YouTube. Okay? Tapos, brother, nakalagay na ba yung mga title ng mga lesson? Okay? Sa YouTube channel natin, makikita nyo yung lesson 1 hanggang lesson 7. At ngayon, lesson 8. So, pwede nyo pong balikan yan, tapos masagutan. Then, pag meron na po kayong nasagutan pag nasagutan nyo po yan at nadaanan nyo yung lesson, ibigay nyo po kay Brother Marlon yung 1 to 5 lessons para mabigyan po kayo at ma-recognize, mabigyan po kayo ng certificate. Tapos, bibigyan po kayo ng copy ng isang blanco, isang set ng blanco na lesson 1 to 5, at isang set ng may answer na lesson 1 to 5. Okay? Pag natapos ulit natin ito, another certificate, amen? Lesson 6 to 10. Okay, so lesson 8 is baptism. Now, so maging lang po ako, direct to the point na tayo. 7 points ito. Okay? So ano bang baptism? Gaano ba kahalaga ang baptism sa isang taong nakakilala sa Panginoon? By the way, ang baptism ay hindi muna sinishare sa isang taong hindi pa saved. Okay, so hindi pa ito pinag-uusapan kapag hindi pa ligtas. At kailangan lang natin i-share ito sa mga taong ligtas na. Okay? Kasi meron tayong pattern at makikita natin sa number 1, yung makikita natin yung pattern dito, baptism is part of the Great Commission. So number 1, baptism is part of the Great Commission. Okay? Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Okay, ito yung Great Commission at ang Great Commission is divided into 3. It is a threefold command. Matthew chapter 28 verse 19 hanggang verse 20. Ang sabi yan sa may verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So makikita natin ito yung Great Commission. Yung Great Commission is the last words ng Panginoon na sinabi sa mga disciples at binilin ng Panginoon na kailangan natin gawin. As a believer, as a church, kaya mahalaga po na dapat meron tayong bahagi. Huwag kayong makontento na masave lang. Okay? Hindi layunin ng Diyos na ikaw lang ay maligtas. Ang layunin ng Diyos, pagkatapos mong maligtas, ikaw ay magningas, magkaroon ka ng liwanag para i-share mo rin sa iba yung kaligtasan na natanggap mo. Bawat isa, no? Tingnan niyo yung
Samaritan woman. Pagkatapos na makilala ng Panginoon, anong ginawa niya? Pumunta siya sa Samaria, doon sa city, tapos na-invite niya yung mga tao para manampalataya sa Panginoon, para makita nila at makilala ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ganon din yung Maniac of Gadara. Okay? Hindi na nila hinintay na maging Bible school student bago mag-share. Actually, kailan ka magsisimulang mag-share? Kailan ka magsisimulang magliwanag? Ang kandila, nagsisimulang magliwanag kapag sinindihan. So pag na-save ka, nasindihan ka na. So pag save ka, magliwanag ka na. Amen? Okay? At ang Great Commission, ito yung Great Commission. Threefold command. First is go. Okay? Go, evangelize the world. Yan ang unang part, no? Go, evangelize the world. Second, baptize, identify believers with Christ. Okay? Okay, wrong spelling ako diyan, merong nakalagay Chris, no? Okay, Christ yung diyan, pakiano na lang. So yung una is go, evangelize the world, you go ye into all, go ye therefore and teach all nations, siya po ay pag-evangelize, pag-share ng kaligtasan. Pero hindi kalooban ng Panginoon ang isang tao maligtas lang. Ang kalooban ng Panginoon, second is to be baptized. Okay, identify the believers with Christ and teach. Okay, yung word na teach dyan is disciple believers. Okay, disciple believers. So ang Great Commission, tatlo, evangelize, baptize, and disciple. Okay? So yan yung pinakatatlong natin na napakahalaga. Mangaral tayo ng salita ng Diyos, i-witnessan natin. Okay? We thank God, marami tayong soul winners sa church. Nagso-soul winning tayo, pero hindi nyo lang dapat sila i-soul winning. Dapat sila i-disciple. Okay? Doon sa pagdi-disciple, one of the thing na pag-usapan dyan, yung baptism. Then, once na sila inabaptize, ang natin, yung verse 20, teaching them to observe all things. Grabe, no? Lahat ng mga bagay na kinuman ng Panginoon. Whatsoever I have commanded you, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, panghabang buhay yan, no? Habang buhay tayo na yung Great Commission, ilang minuto lang para ma-save. Pag-share sa yung gospel. Ilang minuto yung baptism. Gano'ng katagal yung baptism? Eh, may nagtanong sa akin, Pastor, gaano ba katagal sa tubig? Gaano ba katagal na ilulubog? Sabi ko mga 1 oras. Kasi takot na takot siya eh. Sabi ko, hindi naman eh, lubog ka lang tapos ahon agad. Wala pang 1 minuto yon. Pero yung pinakadulo talaga, yung teaching them, disciple believers, Brad, disciple believers. I think na point number 3 na tayo. Disciple believers. So, yung tatlong bahagi na yan ay kailangan magawa sa Great Commission. And baptism is part ng Great Commission. Okay? So, pag hindi na babaptize yung isang mananampalataya, hindi natin nagawa yung Great Commission. Pag hindi rin natin siya na-disciple, hindi rin natin natapos yung Great Commission. Kasi ang Great Commission, it must be share the salvation, evangelize, baptize, and disciple. Okay? Number 2, okay na kayo? Okay, number 2, baptism is not part of salvation. Okay? But it is done after salvation. Gusto ko itong linawin kasi maraming mga tao na nagsasabi at may mga ibang denomination na nagsasabi dapat ikaw ay masave at mabaptize para ikaw ay pumunta sa langit. Okay? At siguro na ituro na rin, narinig nyo na rin yung turo na kapag ang isang sanggol, sinilang, dapat bago mag 1 year old, binabaptize. Okay? Pero yung baptism, ulo lang yung binasa. Tapos sabi nila, pag hindi daw binaptize at namatay yung bata within that area time, pupunta daw yung kanyang kaluluwa sa limbo. Wala pong nakasulat na ganoon sa Bible. Okay? At meron din silang ginawa na doon sa Catholic na nagsabi sila na hindi po talaga totoo yung limbo. Okay? Meron kasing ginagawa before na, tandaan nyo to, no? Sa church, kailangan natin encourage ang tao, ang mananampalataya na sumunod sa Panginoon, at the same time, encourage natin sila na mamuhay ng may kabanalan, bantayan ang kanilang mga buhay, pero hindi natin sila pwedeng takutin sa isang kasinungalingan. Nakuha niyo ibig sabihin? Ibig sabihin,
Ang gagawin lang natin, ituro lang natin yung katotohanan. Okay? So, wag tayong mag-imbento kasi ang purgatorio, imbento lang din yun. Okay? So, ganun din, yung salvation na sinabi nila para tiyak na kagad. Imagine mo, batang-bata ka pa lang, wala ka pang 1-year-old, sanggol ka pa lang, wala kang choice, miyembro ka na. Pero hindi yan ang ano ng baptism. Hindi part ng salvation ang baptism. Okay? Tingnan natin sa Acts chapter 8 verse 36. Acts chapter 8. Tingnan niyo yung mga talata na to, no? Acts chapter 8. Sino ba dapat ang i-baptize? Sino dapat ang i-baptize? Acts chapter 8. Okay? So pakinggan lang po natin yung mga explanation at the same time sagutan natin yung lesson natin. Acts chapter 8 verse 36. Ang sabi dito yung eunuch na winitnessan ni Philip, ang sabi sa verse 36, and as they went on their way, they came unto a certain water. Nagkataon na doon sa kanilang paglalakbay, may nakita silang tubig. And the eunuch said, sabi niya, see, here is water. What that hinder me to be baptized? Parang ang tanong niya, ano bang makakahadlang sa akin o ano ba yung requirement para makuha ay mabaptize? Okay, yun ang parang tanong ng eunuch. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Okay? So, kapag tatanggapin, mananampalataya sa puso niya, tatanggapin ng Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, pwede kang mabaptize. Pero kung hindi ka paligtas, hindi ka pwedeng mabaptize. Kaya ang unang-unang tinatanong natin sa baptism is, kailan ka na-save? Amen? Hindi natin pwedeng i-baptize. Halimbawa, merong umattend dito sa church. Gusto kong mabaptize, pastor. Pero hindi pa ako saved. Gusto ko lang mabaptize. Hindi ka pwedeng i-baptize. Kasi ang qualification, dapat ikaw ay baptize. O dapat ikaw ay saved. Okay? Dapat saved. At the same time, ang baptism hindi nakakapaghugas ng kasalanan. Walang part na sa salvation. Dahil ang salvation is believing in the Lord Jesus Christ alone. Tingnan niyo yung magnanakaw sa cross. Sa Luke chapter 23 verse 43. Di ba yung magnanakaw sa cross? Nakababa pa ba yung magnanakaw sa cross para magpabaptize? Hindi. Okay? And yet, the Lord promised that He would be with him in paradise. Sa Luke chapter 23 verse 43. Tingnan yung sinabi ng Panginoon. Yung magnanakaw, simple lang yung kanyang request. Mamamatay na siya eh. Wala nang opportunity para siya ay magpabaptize. Wala nang pagkakataon para magpalit ng religion. Pero sabi niya diyan sa may Luke chapter 23 verse 43. Okay? Sabi na lang sa may verse 42, no? Sabi mo na sa verse 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Nagsabi lang siya sa Panginoon, Lord, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pagdating sa verse 43, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Okay? Nakita niyo yung tao na yon? Nabaptize ba yung tao? Hindi. Pero ano sabi ng Panginoon? Ngayon. Ngayong araw na to na mamamatay tayo. Kasi that time, 3 o'clock namatay, bago mag 3 o'clock, patay ang Panginoon. Yung magnanakaw, pagka 3 o'clock, babasagin na yung kanyang tuhod, alam niya mamamatay na siya. Okay? Bago 6 o'clock, patay na siya. Pero ano sabi ng Panginoon bago mamatay magnanakaw? Today shalt thou be with me in paradise. Ibig sabihin, kahit hindi mabaptize yung tao, siya ay patungo sa langit. Hindi kasi part ng salvation. Okay? Hindi dapat, huwag mong dadagdagan yung salvation. Ang salvation is through the Lord Jesus Christ alone. Hindi baptism, hindi kasama yung pagiging membro ng church, hindi magiging mabait, ang Panginoon lang. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang sabi nilang baptism ay nakakapaglinis. Hindi po nakakapaglinis ang baptism. Ang water baptism has no power to wash sins or to wash away sins. Only the blood of the Lord Jesus Christ. Anong sinabi sa 1 John 1:7? And the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. Okay? Kaya wala pong holy water. Pasensya na po sa mga fans ng holy water. Ha? Okay? Wala po talagang holy water. Walang kakayanan ng water. Na may mga iba, grabe ang holy water nila eh. Na,
Alam nyo, iba-ibang religion naniniwala dyan. Even sa India, meron silang paniniwala sa India na isang klase ng ilog na pag lumublob sila doon, magi daw silang fertile. Okay? Na yung buong ano na yun is, ibang klase nga yung teaching nila eh. Yung buong river na yun daw is nandun daw yung fertility ng kanilang Diyos. At kapag tinignan nyo yung tubig, napakadumi. Okay? Napakadumi. Okay? So, huwag tayong maniwala doon ha. O kaya baka pag napunta kayo ng Vatican, tapos meron dong yung sinasahuran ng holy water. Okay? Baka pumunta rin kayo doon, tapos yung holy water, inumin nyo ha. O kaya, hindi, wala pong kakayanan ng tubig. Okay? Wala rin kakayanan magpagaling, walang kakayanan maglinis. Okay? Mamaya iano natin, bakit mahalaga ang baptism? Pero gusto lang natin ipakita dito na ang baptism hindi part ng salvation. Ang salvation, ang baptism is after salvation. Okay? Which is, sabi dito, which is why it referred, kapag tinignan nyo talaga, sa mga ancient ang tawag nila sa baptism is believer's baptism. Bakit tinawag na believer's baptism? Kasi ang pwede lang i-baptize, believer. So hindi pwedeng i-baptize kung sino lang. Kaya tinawag na believer's baptism. I think meron pa sila isang term na ginamit, yung credo by baptism, na ibig sabihin din isang pwede lang babaptize is saved. Dapat ikaw ay saved. Okay? So clear sa atin yon? So ang baptism is not part of salvation, but it is done after salvation. Number three, baptism is the first step of obedience to the Lord Jesus Christ. First step of obedience to the Lord Jesus Christ. Bagamat walang itong bahagi sa kaligtasan, pero ito ay pagsunod, unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon Jesucristo. Okay? Nang tinanggap natin ng Panginoon, siya ay naging Savior natin. Amen? Pero ang gusto ng Panginoon, hindi siya manatiling Savior mo. Ang gusto ng Panginoon, pagkatapos mo ma-save, ang another goal mo is to make Him Lord. Pag sinabi mong Lord, sabi nga ng Panginoon, di ba, huwag niyo akong tatawaging Lord, Lord, tapos hindi niyo naman ginagawa yung kalooban ko. Okay? Kaya sabi diyan sa John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse 15. If you love me, ano sabi ng Panginoon? Kung mahal mo ko, keep my commandments. Okay? Pag binaliktad mo yung 15:14, John 15:14, ye are my friends if you do whatsoever I have commanded you. Okay? Parang parehas din. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon is ito yung ang baptism is pagsunod. Why? Bakit mahalaga na tayo ay sumunod sa tawag ng bautismo? Because even the Lord Jesus Christ, without sin, yet He chose to be baptized. Alam niyo ba na nagpabaptize ang Panginoon? Kaya nga tingnan niyo ito yung patunay ng baptism, walang kakayanang maglinis ng kasalanan. Kasi ang tanong, may kasalanan ba ang Panginoon? Wala. Walang kasalanan ng Panginoon. Walang kailangang linisin sa Panginoon. Pero bakit nagpabaptize ang Panginoon? Tingnan niyo po sa sinabi sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Matthew chapter 3. Nung siya ay lumapit kay John, Matthew chapter 3, nakita natin si John ay nagbabaptize. Okay? Linawin ko rin ito Ginagawa itong biro, pero sa iba, grabe ito. Sabi nila, sinong nagbaptize kay Jesus sa Panginoon? Si John the Baptist. Ano ang Panginoon? No? Alam nyo, merong mali doon, no? Yung John the Baptist doon, hindi religion that time John the Baptist ang tawag sa kanya kasi nagbabaptize siya. Pero ngayon, iba na yung meaning nun. Ginagamit natin kuminsan, nagbibiruan, kasi kung ang binaptize ng Catholic, binaptize sa iglesia. Pag binaptize ng Baptist, si John the Baptist. Pero alam nyo, masyadong extreme ito na pinagmamalaki natin yung pangalang Baptist. Huwag tayong mag-dwell dun sa pangalang Baptist. Okay? Nakuha niyo? Okay? Pagamat Baptist, ako pinagmamalaki ko na Baptist ako dahil ang Baptist, at least sa Baptist, natuto ako mula sa salita ng Diyos. Pinipreach talaga. At I pray na manatili tayong ganun.
Pero wag natin itaas ang religion kaysa sa Diyos. Okay? So dito makikita natin dito na ang Panginoon nagpabaptize sa chapter 3 verse 13, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him. Okay, na ayaw siyang maibaptize ni John, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou unto me. Sabi ni John, saglit, Panginoon, di ba ikaw dapat ang magbaptize sa akin dahil mas mataas ka? No, parang gano'n ang gusto niyang sabihin. Alam niya, kilala niya ang Panginoon. Dapat ikaw magbaptize sa amin. Sa akin, bakit ikaw ang lumalapit sa akin? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? And Jesus answering and said unto him, suffer it to be so now. Gawin natin, hayaan mo mangyari ito. For thus it becometh us to fulfill all righteousness, then he suffered him. Ibig sabihin, sabi niya, kailangan natin itong gawin para mapulfill ko yung righteousness of God. Ibig sabihin, kailangan ng Panginoon as an example at i-identify yung sarili niya. Actually, nung ang Panginoon Jesucristo ay napagbaptize, walang kasalanang lilinisin sa Kanya. Nang ang Panginoon ay nagpabaptize, in-identify niya yung sarili niya to become the Savior of the sinner. Tayo naman, as a sinner, pag nagpabaptize tayo, in-identify natin yung sarili natin to the Lord Jesus Christ as our Savior. Amen? Yun ang ibig sabihin ng pag-identify. Pero ang pinakano natin dito is, gusto niyang sumunod sa kanyang Ama sa langit to fulfill righteousness and also to set an example to the believers. Okay? To set an example for the believers. Okay? Balik tayo dun sa ano. So, to fulfill all righteousness and to set an example. Kung ang Panginoon nagpabaptize, sino tayo para hindi magpabaptize? Okay? Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, lahat ng ano natin, no? Binibigay niya yung example after example. So if we truly love Him, we will follow His commands, at the same time, His example. Amen? So susundan natin yung kanyang example. So baptism is the first step of obedience to the Lord Jesus Christ. Number 4, through baptism, we identify ourselves with the Savior. Okay, through baptism, we identify ourselves with the Savior. Kaya niyo bang ipakita, Brad, yung picture ng yung death, burial, and resurrection? May maliit dyan na portion, hindi ko alam kung kaya niyo yan. Yung death, burial, and resurrection. Di ba meron tayong dyan, yung pattern natin, nakatayo, okay? Nakatayo, yan ay picture ng death. Tapos pag nilubog, yan ay picture ng burial. Kaya nga, pag nilulubog ka, dapat ilulubog yung lahat. Tapos, resurrection kapag inahon. So, merong tayo, paglubog, resurrect. Ngayon, pag binaptize ka, tapos tinaas mo yung kamay mo, hindi na ilubog yung kamay, ulit-uli yun. Nakakita na ba kayong nilibing yung kamay, hindi nakapasok? Okay? Kapag nagbaptize ka, tapos tumaas yung paa, ulit-uli yun. Amen? Kapag kayong paglubog, hindi pa lumulubog, umahon na. Hindi pa pwede yun kasi alangan naman yung ulo nakalabas. Amen? Kaya nga, ginagawa natin, pinapahawak ko dito, tapos yung isang kamay hawak niya dito, tapos hahawakan ko siya para mailulubog ko talaga. Okay? At huwag kayong mag-alala pag nilubog, madali lang yun. Mga 45 minutes, hindi. Mabilisan, wala pa 1 minuto. Ahon agad. Okay? At tawag dito, aalalayan ko kayo. Kaya aalalayan ko kayo kapag nilubog. Yung isang kamay ko nasa bandang bandang batok nyo para once na angat, no? Ang pinakamahirap lang yung magbabaptize ka ng matangkad. Kasi pag matangkad, merong ganun na binaptize, grabe nahirapan yung Merong isang pastor na nagbaptize na ganun, grabe nahirapan siya. Okay? Sabi niya, kailangan ko ng kasama dito kasi hindi ko maiakyat ng agad-agad. Pero iaalalayin ko kayo, hawakan ko kayo sa kamay, dito sa may braso, tapos iangat ko kayo. Okay? So kailangan yung death, burial, and resurrection. Now, bakit meron tayong ginagawa na ganito? Because it symbolizes something. Okay, sa natin, Romans chapter 6. Tingnan niyo pang Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 3 and 4. Okay, Romans chapter 6 verse 3 and 4. Romans chapter 6 verse 3 and 4, sabi diyan, know ye not that many of us
We're baptized into Jesus Christ, we're baptized into His death. Nakita niyo yung, pag binaptize daw tayo, we're baptized into His death. Tapos, therefore we are buried. Nakita niyo, isa-isay natin doon, no? We are baptized into His death, verse 4, Brad. Verse 4. Ang sabi diyan, therefore we are buried with Him by baptism into death. So, nandun din yung paglibing. And like Christ was raised up from the dead, by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. So binanggit yan yung death, burial, and resurrection. Okay? So mahalaga yung death, burial, and resurrection. Ang isang bagay na makikita natin sa death, burial, and resurrection, it symbolizes, yung death, it symbolizes dying to sin. Okay? Dying to sin. Yung simpleng paglubog na yung simpleng na nakatayo, pinapakita mo na nakasama ka kay Kristo na na-crucify with Him. Kasi yung nakatayo is symbolizing ng kanyang crucifixion. Okay? Dapat patay ka na sa kasalanan. No? Ituring mo ng kapatay ang sarili mo sa kasalanan. Tapos yung paglubog is burying your old self. Nilulubog mo na at dinililibing. No? Nililibing mo na yung dati mong pagkatao. And being raised to walk in the newness of life. Okay? So bagamat ito ay symbolism lang, pero mahalaga ito na personal decision natin. Na kapag nagpabaptize tayo, Lord, I want to realize na dapat decisionan ko na may mga kasalanan sa buhay ko, natatanggalin ko na. Tapos yung burying, tatanggalin na yung old self. Okay? Nung ako ay bagong mananampalataya, di ba? Pag bagong mananampalataya ka, sino sa inyo dati may hilig sa mga damit, di ba? Nauso yung mga damit na kulay puti tapos nakalagay Hinebra, no? Yung yung mga advertisement na yung dati nung bata ko, ang uniform sa public school puti. So lahat ng magbibigay sa akin ng puti, kahit na kung ano nakalagay diyan, yung tatak ng yung sa uncle ko sa sibuyas, yung business niya. Tapos 'di ba, kuminsan ang pangit kapag nagbarong ka tapos puti yung mo tapos nakalagay Tanduay, no? Siyempre pag save ka na, tatanggalin mo na yung mga damit mo na may nakalagay na alak, no? Red horse, lakas ng tama, gano'n. Imagine mo, save ka na. Tapos yung damit mo, alam mo yon, yung nang na-save ka, tapos na nagpa-baptize ka, nasa isipan mo, Lord, hindi na ako dati hindi na ako yung dati kong pagkatao. So, nung time na yun, dati mahilig kami sa, di ba, yung nauso yung mga pantalon tapos nilalagyan ng, tawag dito, yung butas-butas. Yung hindi butas, bubutasin mo. Di ba ganon? Tapos nauso yung elephant. Alam yung elephant? Okay, yung elephant na pantalon, yung kung ano yung size dito, ang laki, parang nakapalda. Okay? Tapos nauso yung panahon namin, lumabas yung bell button ulit, yung lahat ng nilalagyan ng additional dito para maging. So, nung na-time na yun, nang na-save ako, kailangan ko palitan na yung, tinitingnan ko yung mga tao sa church, naka-decente every time na nag-church. So sabi ko, Lord, nagpray ako ng pang-decente na pantalon, amen? At alam niyo kung sino ang unang nagbigay sa akin ng decenteng pantalon? Tatay ni Sister Larnie, amen? Wow. Hindi ko pa nililigawan that time. Pero meron na akong regalo. At sabi ko, nung time na yun, sabi ko, yun ang paborito ko. Yun nga lang, problema. Kada Sunday yun, amen? No? Kada Sunday, yun lang. Hanggang sa nadagdagan, nagpapatahi. Then, binigyan kami ng long sleeve, binigyan kami ng necktie. Ayun, kung ano yung ibibigay nila, basta decente kami. Kasi ayaw ko na nung yung suot na Amen? So may mga changes. Kaya naalala niyo si Pastor Rory Mers, di ba? Naging tomboy siya. Naging tomboy. Naging, palit pala. Bakla siya, tapos nagpalit siya na Pero later on, anong ginawa niya? Pinagupit niya yung buhok niya. Amen? Nagsimula na siyang hindi uminom ng gamot. Tapos later on, bumalik siya sa kasi nung uminom siya ng gamot, para siyang babae. Kaya natanggal kasi yung hormone ng lalaki. Pero burying your old self. Okay? May mga bisyo ka, tatanggalin mo yun. Tapos,
Yung ano dito, to raise, to walk in the newness of life. Okay? Ang sarap kaya ng pakiramdam. Yung bang pakiramdam mo na ano na tawag dito, ikaw ay ah yung baga tinalikuran mo na yung dati mong buhay tapos ngayon, eto na ako ngayon. Gulat ka eh. Sasabihin nila, uy, mukha ka ng tao ngayon ah. Ganun yung mga biro dati, no? Mukha ka ng ano, biruan namin, pastor ah, papasturin na. Tingnan niyo yung mga men natin ngayon, no? Sila yung naka-long sleeve na barong. Parang magpipreach si Brother Patrick sa si Brother Aran no? Okay, so maganda yun. Nagbabago na. Then, it serves also as a public testimony of person's faith in the Lord Jesus Christ. Okay, it also serves as a public testimony. Parang sinasabi mo na, yung sinasabi mo na outwardly, ako nagpabaptize dahil ako ay tumanggap na sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Hindi ka na secret Christian. Okay? In-identify mo na yung sarili mo sa Panginoon. Pag sinabing identify, yung bang meron ka ng identification, parang pag nagtatrabaho ko sa isang o kaya nasa school ka, di ba may uniforme? Alam natin kung taga-yoyong, amen? Alam natin kung taga-Lasal yan. Alam natin kung anong school yan, kung LBCA yan, kasi may uniform. Ganon din ang natin, no? Public testimony na meron ka ng Kristo sa puso, ikaw ay nagpapabaptize. Sabi nga, baptism is an outward sign of an inward change. Ano yung inward change? Nagkaroon ka ng pagbabago dahil ikaw ay na-save. Yung baptism, outward yan. Parang pinapakita natin outwardly kung ano yung nangyari sa puso natin. Okay? So, number 4 is through baptism, we identify ourselves with the Savior. Number 5, the method of baptism. Ano yung method ng baptism? The word baptism comes directly from the Greek word baptizo. Ano yung nakakatawa dito? Yung sa Greek word, usually ang Greek word malayo sa English word. 'Di ba? Katulad ng yung tawag dito, yung repentance, metanoia, ang layo, no? Pero yung baptism, hindi na nila pinalayo. From the word baptizo, ginawa na nilang yan na mismo. So makikita mo na kagad yung word na baptism, nang ibig sabihin is to submerge or to immerse. Ano ibig sabihin nun? Dapat ilubog. Amen? Dapat ilubog. Bakit dapat ilubog? Kasi may kinalaman sa death, burial, and resurrection. Mahirap ipakita yung burial and resurrection kung hindi nilulubog. Amen? Okay? Meron yung word na rantiso. Ang rantiso is sprinkling. Pero hindi natin ginamit yung sprinkling. Sino nagpauso niyan? Catholic. Okay? Merong isang tao na gusto magpabaptize, mamamatay na siya dahil hindi siya dahil ang paniniwala nga nila kapag hindi ka nabaptize, hindi ka pupunta sa langit. So may sakit na siya, mamamatay na, para mabaptize, binuhusan ng tubig sa higaan. Doon nagsimula yung baptism by yung pagbubuhos. Tapos sumunod, para hindi naman basang-basa, yung bata anong ginawa, ulo na lang. So pa-immerse, pa-evolve ng pa-evolve. Pero ang baptism dapat is immerse. May kinuha silang puting panyo. Sayang na kung may puti tayong panyo, ma-imagine niyo na lang. Kapag meron akong puting panyo, tapos meron ako ditong kulay pula na tubig. Pag binuhos ko yan o kaya winisik, hindi total na magiging kulay red yung kulay puting panyo. Tama? Kasi portion lang ang tatamaan ng tubig. Pero para yan ay ma-identify na pulang-pula, anong kailangan mong gawin? Ilubog mo. Pag nilubog mo yan, totally yan. Okay? So yun ang picture ng baptism. At ang baptism, dapat nilulubog kasi nga, buried, yung burial. Okay? Kaya nga dapat yung tubig is malalim. Kaya kahit anong mangyayari, no? Kahit na nagbabaptize doon nakita niyo yung binabaptize sa Africa? Grabe no, ang binaptize sa Africa, saan sila naglublob? Sa putik. Okay? Yung mga maliliit na bahagi doon na basta may tubig, ilulubog sila doon. Kahit nag-brown na brown yan, ilulubog yan. Tuwang-tuwa sila, no? Yung iba, madudulas pa nga, 2 beses na baptize, no? Okay, kasi talagang putik talaga yung paglalagyan sa kanila eh. Pero kailangan na meron tubig. John chapter 3 verse 23. Si John, kapag nagbabaptize siya, saan siya nagbabaptize? Nagbabaptize siya doon sa Jordan River. And John also was baptizing in Aenon near to Salem because there was much
water. Nakita niyo yung word na much water? So pag nagbabaptize, kailangan maraming tubig. Amen? At the same time, kung titingnan din natin, sabi dito sa may, sa may Matthew chapter 3 verse 16, and the Bible says, the Lord Jesus Christ and also si John, nung siya'y binaptize, when Jesus, when he was baptized, went up straightway out of, nakita niyo yung word na out of the water? Okay? So, pag binaptize, dapat ahahon o kaya pupunta sila sa tubig. Now, nung wala pa tayong baptistry na malaki, ang nababaptize lang o kaya ang lumulusong lang sa tubig is yung ibabaptize. Naalala nyo sa old building? Okay? Pero ginawa din na mas malaki at nagkaroon na lang ng damit yung pastor para hindi mababasa. Dahil magkakasakit naman yung pastor. Matagal na nakatayo tapos magbabaptize. Kaya merong nilalagay na sa tubig. Pero kasama talaga dapat sa loob yung nagbabaptize. Tapos talagang ilulubog. Okay? So mahalaga yung paglubog. Iyan ay method na kung titingnan nyo kahit pag-aralan nyo sa history, ang method of baptism, especially ng mga Baptist at mga believer, unang mga believers is by immersion. Okay? Number 6, baptism also identifies you to the local church. Dinagdag ko lang yung number 6 kasi nakita natin dito na ito ay part ng Great Commission. Ito ay hindi part ng salvation but it is done after salvation. It is the first step of obedience. It is identifying ourselves to the Savior. Tapos immersion ang method ng baptism. Number 6, para malagay din natin sa isipan natin. Kapag binaptize ka, hindi ka lang sumunod sa tawag ng bautismo at nagkaroon ng first step of obedience mo, kundi na-identify ka rin sa isang local church. Okay, kung sino yung nagbaptize sa'yo, doon ka identify. Now, bakit mahalaga na merong local church? Okay? Kasi part ng Great Commission, ano yung part ng Great Commission? Teaching them to observe all things. So in order for us to fulfill the final part of the Great Commission, you need to belong to a church that will help you to grow. Okay? You need to belong to a church that will help you to grow and also provide your opportunities to serve God. Okay? So mahalaga na may pamilya. No? Sino yung bagong baptize natin? Si Brother Siron, saka wala siya, no? So si Brother Siron, welcome sa Laloma Baptist Church. So part ka na ng family ng Laloma Baptist Church. So part tayo ng local church kapag tayo ay nabaptize. Ang pinaka-layunin natin is for us to grow. Kasi sabi sa Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things. Okay? So, pag ang bagong mananampalataya ba na save, mature na yan? Okay, church, pakinggan nyo lang ito ha. Maging pasensyoso tayo sa mga bagong mananampalataya. Kasi marami pa silang kailangan matutunan. Unti-unti yan, hindi naman agad-agad na nabaptize, biglang anghel na. Maraming ang miyembro na matagal nang baptize, hindi pa rin anghel. Okay? So, ganun din naman tayo. Gano'n tayo dito. At tingnan natin ang church member natin na hindi tayo perpekto. Listen, pwede tayong maka-open, pwede tayong ma-open. But let's learn to forgive. Amen? Let's learn to forgive. So pag may nakita kayo mananampalataya, bagong mananampalataya yan, huwag nyo naman kagad-agad na, uy, dapat save ka na baptize ka na, dapat ganito ka na. Hindi naman agad-agad. Subukan mo, sige, palakarin natin yung anak ni Kevin. No? Hindi pwedeng maglakad ka agad yan. Hindi pa marunong maglakad yan. Amen? Ititrain pa yan. Tapos kung naglalakad na yan, uuntog-untog pa yan na ang dami pang kailangan mong alalayan. Ganon din ang bagong mananampalataya. Okay? So, wag tayong maging naman sa ating kasi pinaghirapan niya na dinala, pinaghirapan niya na dinisciple, tapos ma-open. Okay, na-open. Okay, unti-unti lang. Unti-unti lang. Minsan inisip ko kung paano yung mga, limbawa, may mga nakasanayan. Pagpunta na nila dito, meron silang kinakasama. So hindi natin kagad pwedeng although hayaan natin matuto mula sa salita ng Diyos.
Mga bagong mananampalataya, young people pa lang, may boyfriend, girlfriend na. So anong gagawin natin? Turuan natin. Nakuha nyo? Yung bang makikita nila from the Word of God, unti-unti, unti-unti. Kasi we need to disciple them. They need to grow. At the same time, bigyan din natin sila ng opportunity to serve God. Okay, kayo mga bagong baptize, alam niyo ba na isa sa requirement para maging choir member kayo, dapat save and baptize? Anong requirement para maging part ng orchestra? Dapat save and baptize at marunong tumugtog. Di syempre matututo muna kayong tumugtog. Pero dapat save and baptize. Ganon din sa bawat ministry sa church. Now, bakit mahalaga na may ministry sa church? Hindi tayo mag-grow kung wala tayong ministry. Alam nyo, the most excited person every Sunday, yung taong may ministry. Tingnan nyo may ministry. Kapag may ministry ka, ayaw mo maging absent. Pag may ministry ka, pag a-absent ka, magpapaalam ka. Magsasabi ka, oy, ikaw muna magturo sa kasi wala ako. Kaya, meron at meron kang sasabihan kasi alam mo, may ministry ka. Amen? Pero kapag wala kang ministry sa church, madaling umabsent. Amen? Kaya hanap kayo ng ministry. Hanap kayo ng ministry. Sa church natin, kapag may ministry ka, promotion lang ito pero gusto ko kasing meron tayong yung uniform na Laloma Baptist Church. Okay? 3 na yung t-shirt natin di ba? Ano yung isa? Dark blue, light blue, saka brown. Okay? Malay mo sa susunod na taon, paboritong color mo na. Amen? Okay? So, pink. Paano kaya kapag pink, no? Baka gusto ng mga babae mag-pink. So, mag-uli tayo ng 2 color. Pink sa babae, blue sa lalaki. Kasi baka pag nag-pink yung lalaki, biglang tumataas yung pinky. Pag tumataas na yung pinky ng konti, nagbabago pagka yung nag-touch na ganyan. Tapos, minsan, dami nang tumataas. Okay? So, ano lang natin, no? But, meron tayong opportunity. Ephesians chapter 4, verse 16, tayo ay we are, sabi dito, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, make it increase the body unto the edifying of itself in love. Okay? So, nagiging bahagi tayo. We are part ng bawat ministry at ikaw ay nagiging bahagi ng edification. Number 7, dinagdag ko lang din ito na para kompleto na yung sa natin. Dalawa yung ating ordinance sa church, baptism and Lord's table or Lord's Supper. Okay, so after baptism, you can now participate in the Lord's table. Nakikita niyo, di ba may mga sinasabihan tayo pag Lord's table natin, Lord's Supper natin, sasabihin natin, sa lahat po ng hindi pa save and baptize, kahit na ikaw ay save pero hindi ka pa baptize, panuorin nyo lang yung ginagawa natin. Pero once na ikaw ay nabaptize, kasama ka na doon sa Lord's table. Okay? Sa Acts chapter 2 verse 41, nandun yan sa Acts chapter 2 verse 41 to 42, yung breaking of bread, sabi yan, and they that gladly receive His word were baptized. So ito yung pattern, gladly receive, tumanggap mo na, binaptize. The same day, there were added unto them about 3,000 souls. So pagkatapos mabaptize, naging miyembro ng church. Okay? Then sa verse 42, verse 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine, ayan yung pagtuturo ng salita ng Diyos, discipleship and fellowship and in breaking of bread. So ayan na yung sa Lord's table. Okay, and in prayer. So, yan yung pinakaano natin once na tayo ay nabaptize. So again, anong baptism? Ang baptism is part ng Great Commission. Okay? Evangelize, baptize, tapos disciple. Ang baptism is not part ng salvation, but it is done after salvation. Baptism is the first step of obedience. Through baptism, we identify ourselves with the Savior sa kanyang death, burial, and resurrection. Tapos ang method ng baptism is by immersion. Tapos yung baptism also identify us to the local church. And after baptism, pwede na rin natin i-fulfill or pwede na rin tayo mag-participate sa Lord's table. Amen? Okay, so I pray na
Doon sa mga saved na pero hindi pa baptize, i-ano nyo, no? I-desire mo na magpa-baptize. Okay? Kung kayo ay may mga dinidisciple, no? Daanan nyo yung 5 lesson of salvation, tapos daanan nyo yung lesson, ano yung lesson 6? Lesson 6? Public profession. So mahalaga yung public profession kasi sa public profession, hindi nila kinakaya ang Panginoon. Kumbaga, dinideclare na nila sa church. Then, pagkatapos nun is yung growth para prepare natin sila sa pagsunod. And lesson 8, one of the step ng obedience is baptism. Amen? So once na nadaanan mo na siya dito, pwede mo na siyang make sure na naintindihan niya, no? Make sure na bago tayo mag-baptize, make sure na yung tao ay saved. Tapos make sure na naintindihan niya ang baptism. Na hindi siya part ng salvation, kundi step of obedience. Okay? So, meron po kayong katanungan doon? Wala naman? Ang baptism parang wedding ring din daw, no? Isa sa illustration doon. Ang wedding ring, pag nawala ko yung wedding ring ko, mag-asawa pa rin kami, kasal pa rin kami, Mr. Larney. Kahit mawala ito, kahit itapong ko ito, kasal pa rin kami. Pero ang kahalagahan lang ng wedding ring, ako mismo, hindi ko kinakahiya na ako ay kasal. In-identify ko yung sarili ko sa kanya. Kasi sa wedding ring, ang nakasulat hindi pangalan ko, pangalan niya. Nakukuha niyo po? So ganun ang pinakano ng baptism, identification. Okay, so kung wala na, kung tayo po ay tumayo lahat at manalangin tayo. Siguro sa part ng sa part ng ito ng lesson ng baptism, sa Christian life natin, sabi ko nga kung hindi pa kayo baptize, I pray na magpa-baptize kayo. But sa lesson 8, yung part ng baptism na gusto kong magkaroon tayo ng invitation sa ating mga ligtas, yung symbolism, you are died already in your sin. I pray na i-realize mo to, no? Kung baptize ka na, dapat talikuran mo na yung kasalanan. Sabi niya, mortify your bodies as dead to sin. Ituring mo ng patay yung sarili mo sa kasalanan, ilibing mo na yung dati mong pagkatao, and walk in the newness of life. Okay, kung ikaw ay saved, kung ikaw ay nagpabaptize, talikuran mo na yung mga kasalanan sa buhay. Talikuran mo na yung mga maling bagay na ginagawa. Amen? Kung meron ka sa cellphone mo na mali, sabi ko nga, ulit-ulitin ko sa inyo sa cellphone, personal lang cellphone. Kung ano yung madalas na nire-research mo, yun ang lumalabas. Kaya pag may lumalabas dyan na malalaswa, ibig sabihin, pinapanood mo yun. Kasi kung ano yung sinesearch mo palagi, yun ang lumalabas. Subukan mong mag-search patungkol sa bike, lalabas ang patungkol sa bike. Pag nag-search ka ng patungkol sa pagkain, lalabas ang patungkol sa pagkain. Kaya kapag nanonood ka kung maraming lumalabas dyan na malalaswa, ibig sabihin nanonood ka ng malaswa. You need to bury that sin and walk in the newness of life. Amen? Tayong bilang mananampalataya, magsuot tayo bilang isang ligtas. Kung may mga kasalanan sa buhay natin, isurrender na natin. Because yun ang ano natin bear with Him sa kanyang death. Tapos tayo ngayon is raised to walk in the newness of life. So habang pwede tayo manalangin muna. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong bawat mananampalataya na naririto. Dalayan ko po na bigyan niyo po kami ng wisdom as we respond sa invitation kay pong Panginoon ng may taas. At dalayan ko po Panginoon na makita rin namin bilang isang mananampalataya na sa lesson of baptism napakahalaga po that we treat ourselves dead to sin, bear with our old self, and walk in the newness of life. Tulungan niyo po Panginoon ang bawat isa sa amin Panginoon na panghawakan Panginoon ang mga bagay na ito na lesson Panginoon even sa lesson na sa aming Christian life na kami po Panginoon ay lalo pang lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Ito na po aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So habang tumutugtog ang ating pianist, if God spoke to your heart at na-realize mo yung meaning ng baptism, it is not just something na ginawa lang na napakabilis, but it has a symbolism at it has a decision na ginawa na kailangan na nating i-treat yung sarili natin patay sa kasalanan.
Surrender na natin everything na nakikita nyo na naghihinder sa iyong Christian growth. Kasama rin ng baptism, yung walk in the newness of life. Kung ikaw dati ay madalas nagwo-worry, ikaw yung tao na madalas nadi-discourage. Alam nyo, bilang isang Kristiyano, pag tumingin ka sa Panginoon, talikuran mo na yung self-pity. Tumingin ka sa Panginoon ng may pag-asa. Tumingin ka sa Panginoon na siya yung provider mo, na siya yung nagbibigay sa iyo ng strength, siya yung nagbibigay sa iyo ng help. At magkaroon ka ng bagong perspektibo sa isipan mo because buhay ang Diyos na sinasamba mo. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Okay? Kaya niyang ibigay sa iyo ang mga bagay na ihilingin mo sa Kanya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hindi mo kailangan matakot. Kailangan mong magtiwala sa Panginoon. Kailangan mong kunin ang mga pangako ng Panginoon. Okay? So kung meron pa po rito na hindi paligtas, kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, taas mo ang kanang kamay mo, i-share lang namin sa iyo panandalian kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Kung hindi pa ka kapag nagpapabaptize, sana yung lesson na to ng baptism, ikaw ay susunod sa tawag ng bautismo. Hindi lang ito simpleng ritual, hindi ito ritual, kundi ito ay isang bagay na pagsunod na merong napakalalim na ibig sabihin at reason bakit ka susunod sa Panginoon. If you cannot obey Him in baptism, you cannot obey Him sa marami pang area ng Christian life. Kaya tinawag yan na first step of obedience. Okay? I pray na gawin mo yan sa puso mo. Okay, so tayo po ay manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa biyaya na inyong pinagkaloob po sa bawat isa. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Lord God, I pray na tulungan niyo po kami na dumaan sa mga basic lesson na ito. That it could be a great opportunity para kami po, Panginoon, ay ma-review, para makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng bawat mga spiritual things na aming mga pinag-aaralan at nais po ipagawa sa aming mga buhay. Ganon din po, Panginoon, tulungan niyo rin po kami to be an example, katulad ng ginawa niyo po. As an example sa baptism, na ganon din po nawa kami, Panginoon, at tulungan niyo rin po kami na may pangaral namin, Panginoon, at may makapag-disciple kami ng mga tao. Lord God, ang desire namin, kaya namin to dinadaanan because we want everybody to be discipled at we want everybody to disciple. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo pang bawat isa na maggamitin, Panginoon, ng mga lessons na ito para sila po ay mag-grow sa kanilang kalaman sa inyong salita at makatulong ito sa kanilang pananampalataya at makatulong din po para maging blessing po sa mga dinidisciple. Maraming salamat po sa lahat ng mga decision making na ginawa. Kayo rin po, Panginoon, na manguna sa amin, Panginoon, at nais po namin pagkatiwala ang bawat bagay, Panginoon, na gagawin namin this week. Lord God, hindi namin alam kung anong pwedeng mangyaring mga problema. But Lord God, nais po namin idulog sa inyo ito lahat. Dinadalain ko rin po na kung may mga kabatiran kami, Panginoon, na nanlulupaypay, na di-discourage, Lord, I pray na encourage them. I pray, Panginoon, na makita sa kanila, Panginoon, ang joy, ang hope na meron, Panginoon, sa inyo. Dala lang po namin, Panginoon, kahit na gaano kalalim ang aming mga problema, wala pong bagay, Panginoon, na imposible sa inyo. Lord God, I pray na bigyan niyo po kami patuloy ng joy din po in serving you, joy ng aming salvation. Tanggalin niyo po ang anumang kasalanan sa puso at isipan namin at magawa namin, Panginoon, na inyong kalooban. Ingatan niyo po rin po kami sa aming pag-uwi. Dalayan ko rin po ang inyong patuloy na patnubay sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang aming mga hanap buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga negosyo ng bawat isa. Lord, I pray that they will experience your blessing and that they will also desire, Panginoon, na maging honest sa kanilang tithes and offering para ma-experience silang blessing ng Malakay chapter 3 verses 10 to 12. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.